have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, The Lord also hath put away thy sin. Thou shalt not die. Unsa iyahang verdict sa katong story ni Nathan? Death penalty. Pero ningon si Nathan, gipasaylo na ka, dili ka patyon. But nay consequence. Howbeit, because by this deed thou hast given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme the child also that is born unto thee shall surely die. Namabdos man si Bathsheba. Nanganak man sila ni Bathsheba. Ningon ang Ginoo, mamatay ang anak nimo ni Bathsheba. Pagkadungog ni David, mga kaigsunan, di na ito ipadayon og basa, but I will tell you what happened. Pagkahibaw na ni David, pirting guula niya o pirting hangyo niya sa Ginoo, mga igsoon, nga Lord, spare the child. So ang iyang gibuhat para ang iyang seriousness ba, ang iyang kinasing-kasing nga pagpangayag pasaylos Ginoo, sa yuta siya naghigda, mga igsoon, ug wa siya kaon-kaon. Sa sige ng hinangyo sa Ginoo nga ayaw lang yun in town idamay ang bata. Ayaw idamay ang bata. Ang iyang mga servant moduol, ang iyang butler moduol, unya hatagan siya pagkaon, di siya makaon, no food. Naghigda gyud siya sa yuta, mga Diyon. Yuta. Hari ha, naghigda sa yuta kay nangayig pasaylo sa Ginoo. Kamo, asa mo gihigda sa diyan nangayig mo pasaylo? Ha? Sila nagampo ka, mega, sorry Lord, unsay purma nimo? Come on. Unya kita na din mo conclude sa atong kagalingon. Nangayang kong pasaylos Ginoo ano eh. David ask forgiveness. Asking God nga dili idamay ang iyang anak sa consequence. After 7 days, namatay ang bata. So it means, 7 kaadlaw siya naghigda sa yuta nga way kaon-kaon. Nahadlok ang iyang mga servant nga moduol mga kaigsunan. Sa dihang namatay na, nisamot sila kahadlok, naginunghungay sila. Nakita man si David nga naginunghungay sila. Ingon si David, namatay ng bata. Wa na sila mahimo. Ang mamakak sila. Niingon ang servant, yes, patay ng bata. Kaya mo sa gibuhat ni David? Huwag niya giinganan ni Ginoo, grabe ka Lord, ay 7 kaadlaw ko nagigda sa yuta. Grabe ka Lord. Huwag ko ikaw-kaon, 7 kaadlaw. Huwag ko nimo tagay chance. Grabe ka Lord, pagluod na ko nimo. Wala mga igsoon, wala. Tinuod lang iyang pagpangayog pasaylo, pagkahibaw niya nga wa gialaw sa Ginoo, bangon din siya. Nibangon siya, naligo siya, pagkahuman, nag-ayos siya, pagkahuman, gipakaon na siya, nikaon na siya. Mo ni tinuod nga pasaylo. Kundi tugutan sa kanabitang gihangyo, di masuko. Ang problema na ito, mga itag pasaylos Ginoo niya, pagkahuman, dili ta tugutan, luluod din ta. O di ba kanang makasa ka niya, kahuman, nagay ka pasaylo, siluan ko ba? Nya gidugay-dugay kag hatag pasaylo ba? Siluan ko ba? Siluan na lagi ko! Nangay ko pasaylo nimo, sa mo gusto gubot? Siya naman ninoy nakasa. Ni talong kog pangayo og pasaylo. Di ka mo pasaylo, unsa na imong gusto? Gubat! Wa na mayuhan nimo nabali man. No? Grabe day ka, aikido day mo style di ay. Ang force sa wala nagpasaylo nimo imong gibalik niya. Magkaingon tong wa nagpasaylo, patay. Ako naman hinuon ang indihado. Si David, dili oy. Perti pa nga niyag pasaylo. Seryoso na oy. 7 kaadlaw ay kaon. 7 kaadlaw naghigda sa yuta. Nangayog pasaylo sa Ginoo. Ang wala na ko may bawi, naghayang batong nagkubto. Basta gahigda sa yuta, mga igsuon. Basta ako sure, wa to nagtakilid.
Ning isa din nagkulob to o naghayang. Way kaon. Wala istoryahon. Ang Ginoo ra ang iyang istorya. Sige pangayag pasaylo sa Ginoo, wala tugti. Pero after nga wa tugti siya sa Ginoo, nibangon siya, way basulay. Walay luuray. Naligo, nag-ayos, nikaon. Life goes on. You see? Pero ang consequence, tinuod, namatay ang bata. Ang sunod na consequence, nagkagubot iyang pamilya. Wala na wagtang. Kaya na nato kung sa ato na may tabo. Sakit ang consequence, mga kaigsunan. So ayaw tuguti nga kaunon ta sa consequence. Number 3. The confession that cleanses. Ano yung kanindot? Ang iyang confession, kipasaylo siya. 1 Samuel chapter 12, verse number 13. Verse 13, o sa gingon sa Bible, and David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also had put away thy sin, thou shalt not die. Tanawa? Unsay gingon sa Ginoo niya? And David said unto Nathan, nangay siya, iyang giangkon ang sayop against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also had put away thy sin. Gipasaylo siya? Gipasaylo siya. Thou shalt not die. Dapat ang basihan na to, ang iyang judgment. Ang iyang judgment, mga kaigsunan. So, wala na siya gipatay, gipasaylo siya sa Ginoo. I do not know kung gipabayad ba siya fourfold. Wala siya ipabayaran, wala naman na isgutan diri. Pero wag na siya patya. Pero ang consequence, mga igsuon, sakit kayo. Tinuod gyud na hitabo ang consequence. So mo ni disobedience must be met with humble repentance. Disobedience must be met with humble repentance. So hinaot pa, mga kaigsunan, nga kining atong pagpangayog pasaylo sa Ginoo, kaning atong disobedience, makarealize ta, Lord, gahiab din akong odi ayo. Lord, wa naman ni natunong day ang akong kinabuhi sa imuhang kabubuton. Mangayog pasaylo sa Ginoo and be humble. Be humble, sama sa gibuhat ni David, mga kaigsunan, sa verse number 13. Are you listening? Sama si gibuhat sa verse 13 nga nangayog gid siya pasaylo sa Ginoo, Lord, pasaylo ako na niangkon ko sa akong sala. And then God forgave him. God did not kill him, mga igsoon. So hinaot pa nga kani atong disobedience dili nato tugutan nga hukasan ta sa Ginoo, pinagi siyang pulong. And here sa atong pagsimba, sa atong pagpaminaw sa mensahe, tangtangan biya kas maskaras Ginoo. Para makakita ka sa imong sayop through His Word. Ang problema, gidawat ba nimo iyang pulong? Kaya naman diha naggubat, mga igsoon. Kaya naamag kay tamingsad, na kay taming. Para ka di mahukasan sa maskara. But if you let the Word of God unmask your disobedience, makita nimo, agoy, si Piata. Amen. Then, kung nahitabo na sa imong kinabuhi, be humble. Accept it. Admit it and accept God's rebuke and ask forgiveness. Lord, please, I'm sorry. Kay, igsoon, warning ni para nato. Very painful ang consequence. Something that you will never like. Di gyud ka ganahan, bisag mahuna-huna pa lang na nimo, di gyud ka ganahan, mga igsoon. Giistoryahan pa lang sa Ginoo si David, pinaagi kang Nathan nga ang imong anak ni Bathsheba mamatay, perting guulan na niya. Wa pa nahitabo. And I believe kaning bataa wag yun ni sakit.
Why sakit ni? Anak sari good. Well fed ni. Di ba? Pero kabubuton sa Ginoo, mamatay man siya. It took 7 days to take effect. 7 days, mga igsoon. Kita, mayon ta, lapas ng 7 days, pastor, wa may naitabo. Pareha mo David ay. It may not happen within 7 days. But surely it will happen one day. Just wait for it. It will happen. Uni ayon jud ingna mga kaigsunan nga lag baba si pastor, dili oy la ang pulong sa Ginoo. Kung mayong kag naila mga kaigsunan na pulong sa Ginoo. Tinuod ni, kung gisulti sa Ginoo, it will happen, it will happen. God will chastise those whom He loves. Unya man, unsa may gusto nimo, di nakapanggaon si Ginoo. No, kaya itong hangyoon ng Ginoo, Lord, ay nalalami panggaa, Lord. So, kung may tabo na, atong tagaag chance, nga, tangtangon sa Ginoo ang iyang paghigugma nato, tugutan niya ang yawa nga gubunta. Tugutan niya ang yawa nga i-destroy ta. Og imong gustong usbon sa Ginoo ang iyang doktrina, kay ang gugma mga igsoon diha man naglangkob ang kaluwasan. Tungod sa gugma sa Dios gitagaan ta sa kaluwasan. So kung tangtangon naggugma, tangtang tanan ang grasya, tangtang ang kaluwasan, tangtang unya kaya nimong maadtog impierno. Na something that God cannot stop is to love us. Bisan pa mga kaigsunan, unsa ta ka makasasala, bisag unsa pa ta ka maldito sa atubangan sa Ginoo, bisag unsa ta ka way amor sa iyang simbahan, ang gugma sa Ginoo nagpabilin nimo. Ngano na may bunal? Kay gugma lagi. Whom the Lord loveth, He chasteneth. Bunalan jud ka. Mo nang mabunalan ka, pasalamat ka mga igsoon. Ato ibutang sa literal nga ginikanan og anak. Mamunal bang ginikanan ninyo? Mamunal ba? Ha? Mamunal? Unya, nalipay mo sa nagibunalan mo? Nalipay? No, dili. Wag bunal lami. Wag bunal galindot. So, gamay pa, makita na nato gahig o. Tinuod yun naging, di yun masipyat ng Bible. Kung unsay naa sa bata, foolishness. Unya, masuko ta, mahibog ta, foolishness gani. Atong job nga i-feed nato sila, atong job nga i-guide nato sila sa pulong sa Ginoo. Mo na kung magsaba-saba na ang imong anak, gamay pa na magsaba-saba na ayog hunong agda simbahan. Kamupod nga mga nay igdulungog diha, ang paminawan ninyo, ang mensahe dili ka nang hilaks bata. Tay panaminaw mo? Kay kung ato lang i-disallow ang bata nga musud diri, unya wala pa matay butanganan diha mga igsoon nga di ta kadungog. Makadungog magyud ta, bisag i-separate pa nato. Makadungog jud ta. So may tabo ana, kung asa si baby, tuwa si mami. So dili kasimba ang inahan. Unsa may tabo sa ilang espirituhan ng kinabuhi? Umuna, kamong mga way gagmay, sabta na ninyong naigagmay. Di ba? Ngayon nighilak mo, kunot na ninyong agtang. Di ta ka paminaw. Di sa gumutuon ni mo Kaya kanang tingog sa bata, bisan paghilak na siya mga igsoon, murag music yapon ba? Kaya cute yung kayo paminaw ng tingog sa bata, makatawa-tawa na. Pero kanang dakong tao, muhilak mga igsoon, wagi lami paminawon. Wagi ayo. No? So ato ning kwan, ato ning pandayon kining atong disobedience. Pero ang pagpanday ani mga igsoon is very simple. Submit to the Lord. Sama sa gibuhat ni David, nakita ang iyang disobedience. Ang iyang gibuhat, nagpapanday says Ginoo, Lord, I'm sorry. I'm sorry. But the consequence, ato lang ang dawaton. Okay? So para dili grabe o daghan ang consequence, ayo sa daghan nagdisobey.
kamupod. Di ba? Unya sa dihang nakabantay na ka, nga nag-disobey na ka, hulong na. Ganong ipadayon pa man gyapon. Kung inyong i-meditate ang inyong kagalingon karon, tagaan mo moment to meditate. Huna-huna, asa man ang mga disobedience ni mo dapit. Disobedience to your authorities. Sugdi diha sa imong mga ginikanan. Asa man ka diha nagmasinupakon. Because disobeying them is also disobeying the Lord. Nakabantay ta? Si David, authority siya, hari God. Pero iyang gidagmalan ang authority nga si Uriah, authority man to siya ni Bathsheba, gipatay pa dyan niya. So naay authority nga nabanggaan. Disobeying, direct disobedience to the Lord. So kamo nga nagsigig disobey, sigig sakit sa mga authorities ninyo, you are hurting God directly. Ano kasabot mo? So nagdisobey mo sa inyong parents, kana inyo nang hunanaon, naadiri ako mga disobedience diri simbahan. Are you obedient or disobedient? Nabay disobedience nakita ninyo dire? O di ikuan na ninyo, isuwat na ninyo. Nakita na ko disobedience. Kaya dili pasabot mo yes ka, unya wala mo buhatan, ni obey ka. According sa Bible, mas may patong ni balibad pero nilakaw, ni buhat. Nakabantay mo katong sa field. Nagipaadto sa field. Okay, adto ko, okay, wala adto. Pero na usa ni balibad, di ko mo adto. Yung pagkahumantaw-taw, ni adto. Maoy ni trabaho. Asa may gikalipayan sa Ginoo ato? Ang niyo nga way tiil? O ang tiil nga nagkao? Ang katong ni balibad una, niya nilakaw di ito. Pero mas maayos na, nga ay nalagbalibad. Niya lakaw po. Maunay nindot kayo. Kaysa masugod tag sa dili, again, ang pulong sa Ginoo muhukas gyud sa maskara. Og maklaruhan gyud na imong disobedience. Unya ang nakapait pa gyud, ang disobedience gibuhat nimo secretly, idayag sa Ginoo publicly. Luoy kayo ang nahingtungdan mga igsoon. So muna kita, ayaw na lang yun ta. Huwag mong subukan. Masakit sa buhay yan. Masakit. Alright? Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this time nga imo ming instructionan kabahin sa disobedience. I pray, Lord, for your people. Please help us that we will not allow disobedience to take control sa amo kinabuhi. Tuguti, Lord, makarealize ang matag usa na dili maayo nga among isalikway ang imong pulong kay maog yun ni siya guide namo not to commit disobedience. It is your word that will guide us what to do, when to do it, and how to do it. But if we refuse, if we choose to disobey, it is still your words that will unmask our disobedience. And we may be forgiven, but the consequence, we cannot stop. So please, Lord, help us to fight against disobedience and to put back our life into your hands, to be guided by you and to serve you with all our hearts. Thank you, Lord, for this invitation this morning. I pray that you will bless each and every one to kneel down before you. Those who had experience sa disobedience, let them come. Let them kneel down before you. Let them ask forgiveness, Lord, and help them to be honest this morning. Thank you, Lord. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen.